Magandang araw mga ka-idoks at welcome sa isa na namang episode tungkol sa kaso ni Duterte sa ICC. Mga pangunahing punto na dapat bantayan. Paano magdedesisyon ang ICC sa ipinagpalibang petisyon para sa pansamantalang paglaya? Kumpirmahin ba ng pagdinig sa Setyembre ang mga kaso na magpatuloy sa kaso sa buong paglilitis? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang nalalapit na pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso na nakatakda sa Setyembre 23 hanggang 26 ang magpapasya kung ang kasong ito ay magpapatuloy sa totoong paglilitis. Noong Hunyo 12, isinumiti ng pangunahing abogado ni Duterte, si Nicholas Kaufman, ang isang agarang petisyon na humihiling ng pansamantalang paglaya batay sa makataong kadahilanan. Binabanggit dito sa petisyon ang kanyang matandang edad, lumalalang kalusugan at ang paggigiit na hindi siya tatakas. Nakasaad din sa petisyon na mayroong ikatlong bansa na pumayag na tanggapin siya, ngunit nananatiling lihim ang pangalan ng bansang ito. Bagaman iminungkahi ng mga unang ulat ng media na hindi tinututulan ng prosekusyon ang kahilingan, pero naglabas din ng pampublikong pagtanggi ang mga taga-usig ng ICC pagkatapos ng ilang araw na binibigyang diin na hindi sila sumang-ayon sa ganitong kaayusan. Ilang linggo lang ang nakalipas, noong Hulyo 18, naghain na naman si Kaufman ng isa pang moksyon. Sa pagkakataong ito, humihiling siya na ipagpaliban ang desisyon ng ICC. Pambihira, di ba? Ikaw ang gustong makalabas ang bus mo, tapos isang buwan makalipas at magdidesisyon na, sabihin mong huwag mo nang magdesisyon? Ano sa tingin nyo ang impact nito sa kaso o sa katayuan ng akusado? Kung hindi nagpetisyon si Kaufman na iurong ang desisyon tungkol sa pansamantalang paglaya ni Duterte at ang desisyon ay pabor sa kanyang petisyon, di ba nakalaya na pansamantala si Duterte? Pero kay nagpetisyon siya na iurong ang desisyon, ibig sabihin ba hindi pagbigyan ang petisyon? Dito binabanggit ni Kaufman ang patuloy na pagsisikap ng depensa na makakuha ng mahahalagang impormasyon sa kasalukuyang hindi pa nailalabas. Sa kabila ng malakas na pagtutol mula sa isa pang mga hukom nito, pinagbigyan ng ICC ang kahilingan na ipagpaliban ang desisyon at nagbabala na responsibilidad pa rin ng depensa na kumpletuhin ang mga dokumento. Iginigiit ng depensa na ang kanilang unang petisyon ay agarang inihain dahil sa mahinang kalusugan ni Duterte. Ngunit kinikilala ang mga pagkaantala sa pagtanggap ng mga kinakailangang dokumento mula sa prosekusyon. Bilang tugon, iginiit ng prosekusyon na maaga pa ang kahilingan. Tinawag na haka-haka ang taktika ng pagpapaliban at iginiit na hindi maaaring patagalin ng depensa ang proseso dahil sa sarili nitong hindi kumpletong paghahain. Ang legal na paghila-hila na ito ay nagpapakita kung paano ang bawat galaw sa proseso ay maaaring makaapekto ng malaki sa schedule ng ICC at sa kapalaran ni Duterte sa mga darating na buwan. Samantala, nanatili ang jurisdiksyon ng ICC sa di umano'y krimen na nagawa sa panahon ng termino ni Duterte kahit pa opisyal na umatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2019. Dahil nagsimula na ang paunang investigasyon habang miyembro pa ang bansa. Bukod pa rito, binabantayan ng mga tagapagtaguyod ng karapatang pangtao ang mga banta laban sa mga saksi. Isang halimbawa nito ay si Edgar Matubato, isang umamin na hitman ni Duterte
na tumakas sa Pilipinas at ngayon ay nasa ilalim ng proteksyon ng ICC matapos magbigay ng testimonya. Ang pagdinig ng kumpirmasyon ng mga kaso ni Duterte sa Setyembre 23 hanggang 26 ang magpapasya kung ang kanyang kaso ay magpapatuloy sa paglilitis, kung saan maaari siyang makaharap sa habang buhay na pagkakakulong. Kasabay nito, may mga karagdagang labanang legal na nagbabanta. Bubuhayin ba ang petisyon para sa pansamantalang paglaya na may mas matibay na dokumentasyon o formal na tatanggihan? Ang siring ito ay sumasaklaw sa legal na estratehiya, pagtataguyod ng karapatang pantao at ang kinabukasan ng international na hustisya. Ang masasabi ko lang mga ka-idoks, kung titingnan natin ang galaw ng kampo ni Duterte, makita na ang kanilang taktika ay halos pareho na ang estilo sa loob ng Philippine court system. Delay, confuse, at mag-file ng sunod-sunod na petisyon para maantala ang mga proseso. Ngunit dito sa ICC, iba ang dynamics. Sa Pilipinas, sanay tayo na kapag may kaso, madalas inabot ng dekada dahil sa paulit-ulit na appeals, motions, at dilatory tactics. Pero sa ICC, limitado ang presensya ng korte. May nakatakdang strict timetable, lalo na't naka-schedule na ang confirmation of charges hearing sa September 23, 2025. Kaya habang nakikita ng iba na baka ito ay malasakit para kay Duterte, ang iba namang observers ay nakikita itong sign of weakness, na baka hindi ganon katibay ang kanilang depensa, kaya't ang mga pangunahing estratehiya ay patagalin at guluhin ang proseso. Mga espekulasyon ko sa kahihinatnan ng kasong ito. First, possible backfire at the ICC. Kung masyadong madalas mag-file ng petition ang defense, lalo na kung paulit-ulit at walang matibay na basihan, maaaring tingnan ito ng ICC judges bilang abuso or abuse of process. Posibleng ang epekto nito ay mas lalong tumibay ang tingin ng korte na desperado ang depensa at hindi seryoso. Second, strained relationship with the defense. Nakikita rin na ang dami ng petitions ay nagbubukas ng bitak sa loob ng defense mismo. Tulad ng kay Roque at Kaufman, halatang may conflict kung ano ba talaga ang best strategy. Ang mga DDA supporters naman ay hati. May mga naniniwalang si Roque ang tunay na tapat kay Duterte at meron ding naniniwala na si Kaufman ang tamang strategist. Ang ganitong division ay pwedeng magresulta sa less coordinated legal defense. Third, public perception in the Philippines. Sa mata ng publiko, lalo na sa mga Pilipinong sanay sa lokal legal drama, baka makita ang sunod-sunod na petisyon bilang sign na hindi handa ang depensa ni Duterte. Ito ay maaaring magpahina sa political influence niya at ang kanyang pamilya habang tumatagal ang proseso. Ang wakas, mga ka-idoks, kung tutuusin, ang paulit-ulit na petisyon ng kampo ni Duterte ay pwedeng tingnan ng dalawang paraan. Una, defense of survival. Normal na taktika para protektahan ang kliyente. Pangalawa, desperation tactic. Ito ay indikasyon ng mahina ang pundasyon ng kanilang depensa. Sa huli, nasa ICC judges pa rin ang hatol kung papayagan ba nila ang mga delay na ito o bibigyan ng mas malinaw na direksyon ang kaso para hindi tuluyang maging circus. Ang coverage na ito ay patuloy na isang mahalagang yugto sa pandaigdigang pananagutan. Subaybayan namin ang bawat pag-unlad ng malapitan. Mga kaibigan, ano sa tingin nyo?
Ang sunod-sunod ba na petisyon ng kampo ni Duterte sa ICC ay matalinong legal strategy para protektahan siya? O isa itong palatandaan ng kahinaan at desperasyon sa depensa? I-share ang inyong mga pananaw sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share. At ito ang EDOX DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli mga ka-EDOX, manatiling nakatutok. Paalam!